May nakikita ba kayong record button or is a sign na na-record ko na diyan sa taas niyo or something else, no? Yes. No, baka mapasarap tayo. Makalimutan na pala yung pinakaimportante. So, everyone, I just want to continue, no? Okay, so meron na pong membership yung channel natin. So, yung channel natin pala, class, it will help me. It will help us, YouTuber Sir James, yun, na makakatulong sa akin to gain more revenue. Kasi po, of course, no, we need it at some point. So, it will help me improve my channel, motivate me, and later on na rin, maybe we could buy gadget at some point kasi when I'm discussing here right now, actually may kailangan talaga siya ng mga gadgets, not knowingly that this class right now needs, for example, no, a headset, okay, internet, even laptop. No, not knowingly, the laptop of Sir James, hinihiram ko lang kasi to in my friend kasi I ano tawag dyan, na-damage, no, of the revenue. But then later on naman talaga itong join membership, aside from it will use me, it will be used for me na to improve the channel. Meron kasi siyang perks. The student perk po talaga, membership, priority in the reply, and then live chat. The next one is the Swilly board exam. Ano yung kagandahan dito, sir? Kayo ngayon na nag-review sa akin ngayon, all the videos, lahat ng video ko na nare-record ko ngayon, later on, maybe para hindi naman mga August or let's say August, ipopost ko yan lahat sa membership room. Meron room sa membership. So, lahat ng naka-avail dito sa membership, especially dito sa Swilly Board Examinee na 129 per month, makaka-access na sila habang buhay. So long as they will still on the membership. Makaka-access sila nun ng lahat ng mga review classes ko. Okay? Maka-access mo na yan anytime. Kasi the moment kasi you join, iba na po ang mangyayari sa interface mo as YouTube viewer. No? So, ganun po. And maybe at some point, nakatulong yung channel ni Sir James sa inyo, meron tayong membership na registered social worker. O, di ba? I-declare mo na yan. Maybe, actually, maliit pa lang nga to eh. O natulungan ba talaga kita? Ang iba nga eh, sa mga prank lang, yung mga prank na mga at some point parang kagaguhan lang ba? Sometimes disrespectful na sa iba. Willing nga mag-commit ng tagtatawusan sa membership. Dito pa kaya na natulungan kita to become a professional at some point. So pag social worker ka na, I'm so thankful. No, I'm so thankful and our advocacy still remains, still stand, no, to help other people who are struggling financially in their con. So this is that, no? So meron po siyang perks at some point it will help you guys. You will be part. No, you will be part of the help to other students. No, as I help you, you help me. It's a mutual symbiotic. There's a helping na nangyari. No, so ganun po yung nangyayari sa membership. Okay, so anyway, no, hoping, no, you'll support the channel. No, this is the thing, no? This is the new thing in the channel. Okay? So, Swilly Foundation tayo, deliberate tayo. No, so hopefully you are checking your own, no? Checking your own there, no? Honestly. Okay? Deliberate natin. So, number 1, no, empowerment. So, binalik ko to. Number 1 to. Ito po yung binalik ko. Sagot dito tayo. Number 1, Eagle. It's more about I just find this important book, may nakita kong libro. It's a soft copy.
But then napipili lang doon yung lumalabas sa board exam. Ito yung pinaka nakita ko. 2022 last year, I talk about my friend Hana Ibale. Hana Ibale, ulitin ko pa kasi totoo yung sinabi niya. Hana Ibale, a registered social worker who is now currently employed in, I think, Magallanes, Agusan del Norte. Ito yung mga sinabi niya, mga perspective, psychodynamic, socio-behaviorism, empowerment advocacy. Ito yun, no? Ito yung sinasabi niya, psychodynamic, cognitive behavioral. This is the perspective of social work. No? So, feminism, critical, anti-discriminatory, humanistic. Ito yung mga perspective. And nalaman ko lang, just we know that yung right term talaga na ginagamit dito ay hindi lang siya perspective or paradigm. These are social work theory. You get me? These are social work theory, which is so important. And I believe hindi lang kasi to sa social work lang. Even in sociology, in anthropology, even in psychology, they are using these terms. And in social work, bibigyan nila kayo ng mga paganito-ganitong mga tanong, empowerment, or mga ganyan, ano yung sagot. For example, yung tanong, pwedeng itong mga choices, pwedeng itong mga options. No, for example, creates experience, what is this? No, and then yung mga options, ito. Ito yung pwedeng maging option, yung mga na nasa theory group, psychodynamic, A, crisis and task center, pwedeng ganon. So, itong contribution to theory, pwede yan gawing tanong, at saka yung mga question, o yung mga options, ito na. So, hopefully, ma-acquaint ka na dyan, okay? Kasi lalabas to, I believe lalabas talaga to sa board exam. Just last 2022, it came out. Okay? Next. Respect for human dignity. This is the DSWDs. Number 2, values. Okay? Values. So, pag mission, nagsisimula siya sa to. No, to. Pag vision, we. 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 Okay? Oh, next, number 3. Oh, ito yun. Ano yun? Ito yung sabi ko. Vision, we. Okay, binalik ko ha. Kasi lalabas to, no? DSWDs, vision, we. Oh, tapos 2 na naman, number 4. So, number 3, meron tayong A. Number 4 is B. No? Ito yung mission ng DSWD. Nagsisimula sa letter T. 2. Mission ha, 2. 2 kaagad yan. Pag vision, we. O, yun lang. Number 5. Are caused by sometimes pathologies which make it difficult to a man. Ano ba yung man na sinasabi dito? Man. Okay, man. Sometimes, ang tinatawag ng textbook dito, mankind. No, it's a general term for man. But for the lack of possible clues, gagawin na natin siyang man at some point personal. Personalan. Kaya ang sagot po dito, personal inadequacies. Yung mga problema sa sayo, sa tao, personally. Okay? Iba din po yung situational inadequacy. Kasi for example, gumraduate si Badong, gumraduate ng social work si Badong, okay naman siya. Pero kung hindi siya gumraduate ng social work, nag-asawa siya, ang dami niyang anak, naging, ang dami ng aso dito, no? So, naging mahirap siya. Kaya, at some point, may problema si Badong. Problema niya yun. Pero, kung gumraduate naman siya, walang trabaho, walang opportunity, kasi napuno na yung DSWD, hindi naman sana. Kasi ang dami na pong, no? Ang dami pong hiring ngayon. Naniniwala kasi ako, no, sabi ng professor namin, the more na dumadami yung problema sa buong mundo, the more need natin yung social work. Totoo naman, no? Kaya ikaw ngayon, dapat talagang pumasa ka. Okay, pumasa ka talaga dapat. Kasi, maha-hire ka kaagad. No? Actually, taga-open ko ng Facebook, no, nilalike ko kasi yung mga DSWD in some regions. May hiring halos araw-araw. So ikaw, kung papasa ka, magkakatrabaho ka kaagad, buwan lang yung bibilangin, isang buwan. Okay, okay ba tayo dyan? No? So personal inadequacies, yan po yung problema sa tao. No? Parang meron siyang sakit. Ewan ko ano yung sakit niya. Situational inadequacies, yan yung wala talagang, no? So ito yung sabi ni Ma'am, Maribel Malingin. Yes, lumabas to. Oh. Lumabas talaga yan. No? Alam mo, Yung theories, ma'am, perspective, may sabihin? Yung sinasabi kong kuan, parang ganun, no? Hmm.
Ayun na ano ibig sabihin ni Ma'am Maribel, is it the DSWD? Pero alam ko yan na lumalabas yung mga ganyan. I think ito yung mga perspective theories na malabas, no? Ganun po yun. Number 6. UNICEF was created on, oh nako. Ano, 1946. Ano, there's no debate to this, no? Even if i-google mo pa to, UNICEF was created on, right here. Kasi libro yung binis ko dito, yung nabigay ko sa inyong mga compilation. UNICEF was created, yes, 1946. December 11, 1946 on New York. Okay? Bakit sir tinatanong-tanong itong mga ganito, UNICEF? Take note po, humanitarian po tayo, social work. Humanitarian po yung UNICEF. Ang laki po niyan, no? Malaki pa yung hinahire ng UNICEF na mga workers o social workers kumpara sa DSWD. Yung buong mundo yan eh. Okay? So concern po natin yung mga ganyan na agency. 6A, 7. Who established the person? Sino? Careful kayo dito kasi. I remember one of my professors, hindi ko na sabihin yung pangalan, ganito siya gumawa ng exam. Sasakit talaga yung ulo mo. Sometimes yung pinagkaiba lang is yung D, no? D. Iligaspi pa nga, sometimes change yung PI or PE. No, ano yung sagot dito? 7, no? A. Ganun po yan, no? So, ang daming tanong at sagot na pwedeng malaman dito. Ano yung sir? Ano yung sabi? Ano yung sabihin, sir? Una, pwede mong makasagot na, of course, si Don Miguel Lopez de Legazpi, siya yung gumawa ng first hospital. Saan? Pwede next question na naman, saan siya ginawa? Yung hospital naman, sa Cebu ginawa. Second na, meron na tayong 2 points. Next question, kailan? Kailan ginawa? 1565. If I'm not mistaken, may meron pang pang-apat. Sa slides na to, 4 yung masasagutan mo. Parang yung hospital, 1565, yung school din, yung paaralan, 1565 din. So ganyan po, ganyan mo siya i-connect. Okay, yung mga tanong, uy, hindi lang pala si Miguel Lopez Legazpi yung clue ko dito, pati na rin yung hospital. Pati na rin saan ba? Sa Cebu. Kailan, pati na rin kailan. 15, no? Ganun, 1565, ang dami. Pag nagkuan ako, pag nagbabasa ako ng tanong sa board exam, ginaganyan ko. Uy, baka lalabas to. Uy, lalabas to. O, ganyan ba? Expectation. Expect lalabas talaga to. So, ipinpoint ko yan, no? So, on the first slide, nakagawa na kaagad ako ng 4 na tanong. So, later, or may nakita akong bagong question, uy, ito man yung hinighlight ko. Nasagutan ko siya. Kasi, naintindihan ko masyado yung other clues. Okay? Eight. PD603. Ganito din, no? Ganito talaga pagkagawa yung mga questions sa board exam. Actually, isa lang yung reasonable dito. Yung reasonable dito ay PD603. Pero ginagawa-gawa yung tanong PD6 360, RA 603. Huwag kang mamalikmata, no? Kasi itong mga tanong na to, super easy. No? Parang bonus na ba? So ikaw, namalikmata ka na nako. Hindi pwedeng mamalikmata. No? Yung mga mata natin, baka ano yung pinagtitingin-tingin natin dyan. Huwag tayong mamalikmata sa board exam. Mamalikmata ka na ngayon, sa board exam hindi sana. Kung medyo labo-labo yung mata mo, manghiram ka ng eyeglass. Okay, sa board exam, pwede po yung eyeglass doon. No? Baka magluha-luha yung mata mo doon na manghiram ka ng eyeglass. Okay ba tayo dyan, no? Sino naka-eyeglass dito? Ang daming eyeglass. Basta manghiram ka ng eyeglass. Yung dapat, meron kang relo. Sa board exam dapat may relo ka. Huwag yung smartwatch. Kasi, makukuhanan ka niya ng cheating. Ngayon, generation, ang yaman-yaman ng generation.
Uso na yung smartwatch. Teka lang ha, may aso. May aso nakapasok. Ano ba to? Teka lang ha. Ay nako. Wait for me. Yan na to, no? Okay. Number 9. Ito yung mga batas class. I don't know kung klaro ba sa inyo. Inisa ko na lang. May copies naman kayo nito. May copies naman kayo dito, no? Yung sa binigay ko na compilation. Ano yung last yung kanina? Labas. So I believe no, meron na kayong copies nito, no? Tignan niyo na lang no, para nasa video po siya natin. So ito yun, no? Iba-iba po siya, children, no? Mga women, nasa kuan nyo to, nasa yung binigay ko sa Google Classroom natin, no? Klaro naman siguro. Ito po yun, no? Memorize niyo siya, importante itong mga laws na to. Ito lang siguro, sapat na to, no? Okay na to, yung mga laws na to. And then, memorize niyo po yung mga law na napasa ni Duterte. Importante, ang laki pong impact ng COVID. Ano nga batas yung parang bayanihan as one, something else, parang ganun, lumalabas yan, no? Ano yung mga provision niya na meron tayong kinalaman? Usually, ito yung mga key points. Yung mga key points na dapat nating malaman sa mga batas kung, for example class, may pipirmahan si Marcos na batas. May pinirmahan siyang batas. Well, ang dami niyang mapipirmahang batas sa loob siguro ng 6 na taon na termino ng presidente. Ang tanong na dapat mong sagutin ay, lalabas ba to sa board exam? Lalabas. Baka naman lahat inistadihan mo. Nako, hindi ka po law student. Ito po yung dapat mong tanungin sa isip natin. Kung yung batas na yan, for example, BAUSI, ay talagang meron tayong role dyan. No? Rape ay talagang meron tayong role dyan. Kung yung batas na pinirmahan ni Marcos, for example lang ha, about naman yun sa mga accountant, mga engineer, wag mo na yung istadihan. No? Wag mo na yung istadihan. Baka kasi napapraning tayo. This is called kasi social work jurisprudence. I remember during the old curriculum, graduate kasi ako ng old curriculum, 2019, basta ganun. So,
kami, napapraning kami sa mga batas na yan. Pag may batas na pinirmahan, tanungin mo agad sarili mo, ano yung role namin dito? Kung yung law na yan, wala tayong role, hindi yan lalabas. I tell you, ganyan lang po pag-approach sa mga batas. No? Itong mga laws na sinabi ko dito, mostly talaga sa may mga role tayo dito ay itong family, child, women. Yan talaga. During our time, ang daming lumabas regarding the women's welfare. It's more about bawsi, na lumalabas yan, no? Rape, lumalabas yan. A woman in nation building, lumalabas yan, no? It was more about women. Kasi during that time, I think last year din, parang meron yung mga suot-suot yung mga agency na Bawsi Free Agency. Parang mga ganun ba, no? Ay, di ba? May nakita kayong ganun. Bawsi Free. Oh, ganun, no? Kaya, okay. Kung yung ito yung titignan mo rin, no? Kasi, napag-usapan naman lang din natin yung mission at vision ng DSWD, lumalabas siya. So, kung lumalabas mo sa board exam yung mission at saka vision ng DSWD, ibig sabihin, kung ano yung mga plataforma, programa ng DSWD, posibleng mag-align din dyan yung mga board of examiner. No, during last year, di ba may nakalagay yung mga t-shirt, yung mga parang naging tema ng gobyerno, anti-Bawsi, Bawsi Free Agency, ganun. Kaya ang daming lumabas din na Bawsi. And then, kung ngayon naman na taon, it's more about LGBT, feminism, ganun, istadihan mo yung mga ganyang batas. So, makiuso ka lang sa ano yung trend ng mga agency na yan. Posibleng yung epicenter. And I believe ngayon lalabas din yung mga gender na yan. Okay? So, ganun po yun. Ang dami ko nang pinag-usapan, sir. Number 9, oh. Uy. Number 9, OWA. OWA po. Okay? Yung B, Department of Labor and Employment. Iba din yan. Okay? Next. 9A, 10, PAW, Public Authorities Office. Okay, so ang pangalan niya dati, ito yung pangalan Clau. Clau PAW, ganoon lang, Clau PAW. Meron silang keyword na AO. No. So, attorneys, ni-replace lang ng assistance, legal assistance. Yan yung other term for attorneys, legal assistance. Okay? PDEA, hindi PDEA, sa kwan yan, no? Philippine Drug Enforcement. Shabu-shabu yan, o shabu. Ganun po yun. 11, Haven. Okay? Hospital-based crisis center. Most, yung kuan ko dito kinuhaan is yung libro muna ni Mendoza. Inubos ko doon. Inubos ko na yung pwedeng maging mahirap-hirap. Yung hindi masyadong basic. 11B. Okay? 12. Functions. 3 lang po yung functions ng social work. Ano yun, sir? Rehabilitative, preventive, and saka developmental. Itong curative, actually hindi siya function. This is part of the rehabilitative function. Aspect lang po siya. Titignan niyo sa libro. Yung curative, hindi po siya function talaga. This is part of rehabilitative function. This is just an aspect. So, under lang siya. So, ang sagot dito ay A. Based on Filipino personality and culture, attaches na yung ganon. Personalism. Actually, pwede lang talaga dalawa yung pinakamalapit na maging sagot dito. Ang pinakamalapit na maging sagot ay dalawa lang. Ano yun, sir? Itong familism at saka personalism, yung pakikisama, alam mo na yan, no? Sama-sama, parang nakikisama ka. So, itong pakikisama sa sociology, ang pinaka-konektadong lumalabas dito is yung konsepto po ng differential association sa deviance. So, deviance is part of the human behavior in social environment. So, tinatanong sa board exam,
Sa deviance daw, paano daw, anong konsepto daw, yung isang bata naging kriminal, nahawa siya ng kaibigan niya sa pakikisama. Ano pong concept yan? Ang concept po na yan is differential association. Diba, meron tayo sa deviance sinatawag na labeling. Diba, may labeling theory. Diba, labeling, yung labeling theory, ikaw talaga yung tatay mo, kriminal, ikaw din, kriminal ka din. So, yan yung labeling theory. Iba din yung differential association. So, nagiging kriminal ka sa pakikisama. Ang familism po, parang pinapanigan mo yung pamilya mo. Pag may hidwaan, tapos involved dyan yung pamilya mo, ay talagang pinapanigan ng pamilya mo. Personalism, kakilala. Sabi nga dito, intimate, no? Kumbaga, pinagkakatiwalaan mo lang yung kakilala mo, no? Wala kang pakialam sa iba nga hindi mo kakilala. Yan po yung personalism. Okay, 14. So, 13 natin, B ha? B and 13. 14. Conflict, okay. Alam mo na to. Ambivalence po yung sagot. Hindi po person yung tinatanong dito. This is the whole concept. No, the whole concept, the whole term. No, hindi po double-minded. Kung person po yung tinatanong, ambivert. Di ba? Ano yung ambivert? Actually, ito ambivert. Kasali kasi siya sa yung mga introvert. Extrovert. Pag introvert, mahiyain ka daw. Nagpapanloob. Mahilig ka mag-kim-kim. Introvert ka. Extrovert, parang extro. Mahilig ka magpa-extra ka. Parang papansin daw. Pag ambivert naman, di ba bi? Meron tayong tinatawag na bisexual. Okay? Bisexual. So, ambivert, ambi, dalawa. Halo ka daw, halo. Two opposing tendencies of oneself. At some point siguro, pwedeng mahiyain ka, pwede ring hindi ka mahiyain. So, ambivalence po yan. 15. Yan po yung hindi kasali sa elements. Okay? Ano yung kuan dito, sir? Actually, 4 kasi talaga yung elements. Person. Pwede yung person, pwede yung client. No? Client. Place. Yan yung agency. Problem. Yan yung problema pinag-uusapan natin. Tinutulungan natin. Ano yung next, sir? Process. Hindi ko lang sinali dito kasi aabot na tayo sa letter E. Ano yung isa, sir? Practitioner. PPPPPP. 6 na P lahat. 5. Person, yun yung client. Practitioner, yun yung social worker. Place, yan yung agency. Problem, yun yung problem. Ang last ay proseso. Helping process. APIT. Okay. Except ha, position, hindi po. 16. Except na naman. Hindi kasali. Agencies, vision mandate. So, ito talaga, kung alam mo yung libro, alam mo na talaga na hindi kasali yung agency mandate. For example, yung agency mandate nyo ay child welfare lang kayo. Child welfare. Tapos, pag gagawa ka ng case study, ano yung dapat mong gawin? Dapat bang, hindi ako magtatanong sa ibang kakilala ng bata. Itong bata lang talaga na 2 years old yung tatanungin ko. Dito lang makabase yung case study ko. Walang nangyari sa case study mo pag ganun. So, hindi po tayo pwedeng makulong sa agency mandate sa pagkuha ng source. Actually, sa pagkuha ng source, dapat chismoso ka. Ganun ba yung term? Hindi ka nakakulong sa agency mandate. Kung women's welfare lang yung agency mandate mo, hindi ako magtatanong sa mga lalaki. Kasi agency mandate namin, babae. Well, yung women's welfare mali po yung pagkaintindi mo pag gano'n, no? Kasi pag sources, padamihan yan. Para yung research RRL, dapat yung RRL mo ay mga tawag dyan, varied, hindi lang sa isang country. Kasi baka maging bias ka sa RRL mo, sa thesis mo. Hindi tuloy na tuloy yung thesis. Except 17. The 2 major tasks during planning stage is goals and plans. Okay? Ito talaga yung kailangan mong gawin.
Task kasi task. Ang ibig sabihin ng task class ay ano yung gagawin nyo dyan sa stage na yan. Pwedeng magbago yung sagot kung yung tanong ay what's the output? What's the output? For example, yung tanong, what are the two major output? Ibig sabihin yung prutas ng plano. Pwede maging magbago or what is the input? What is the input or the output? Pwedeng magbago kaagad yung tanong. Yan lang, one word lang. Ito task lang naman tinatanong dito. So ano yung gagawin nyo para magplano kayo? So mag-goal kayo. Mag-plan. So okay, halata naman 17D, 18. Kung alam mo na to, deed of selling yung nagbibili ka ng gamit. Promissory, hindi po, no? 18D. So, sinabihan ko dito, example, balik natin. May mga ganito pong lumalabas na clue sa board exam. For example, hindi mo alam yung sagot. Sabi ko nga sa clue dito, with emphasis. Diba, for example, actually, naintindihan mo na yung word na helping contract. Kaso lang, mayroon pang slash, social contract. Ang sabi ko dito, with emphasis. Sometimes nga yung iba class, mayroon talagang mga close and open parentheses. So, kung hindi mo alam yung tanong o yung sagot, hindi naman sana, no? O may mga other clues kasi dyan. Sometimes yung mga binibigyan ng emphasis, yan yung sagot. Ito, example ito, may slash pa talaga. Yung iba may open parenthesis. Pwedeng ganun. But halata naman kung ano to. D, 19. Ecomap. Itong naasa, itong nandito lahat, lumalabas yan. Ito talaga yung pinagsisihan ko dati. Kasi during talaga sa board exam namin, lumabas po sa first day yung genogram at ecomap. So, kinumpara lang doon kung ano yung use niya. Hindi ko siya masyadong nakabisado. Alam ko lang yung meaning. Kaso lang, hindi meaning yung lumabas. Ito, tulad nito. An assessment planning, simple people, ganun. Assessment planning pala yan. So, kampante ako, nakampante. Yung ibang batch ko, inistudihan nila yung ecomap genogram. Even natapos na yung first day. At the next day, lumabas na naman. Similar. Yung ibang mga friends ko, naging top-notcher sila. And I believe ito lang yung difference. Kasi point something lang yung kailangan ko. Hindi one something. Point something. Ito talaga, itong ecomap genogram, kinukumpara siya lagi. So, dapat alam mo yung, I think even in my videos in YouTube, in-emphasize ko na to, but then I just want you to reiterate because there is power in repetition. Ecomap and genogram, memorize niyo yung meaning at saka yung uses. Yung lumalabas sa board exam, pwedeng ganito, lumabas yun, no? The following are not the use of genogram. So, bigyan ka na, di ba, ng 4 na choices. For example, the following are not the use or is not the use of genogram. What is that? So, papipiliin ka kung ano yung hindi gamit. Hindi aspect or hindi characteristic ng ecomap. So, di ba 4 yan? So, in order for you na mapili yung exact, kailangan alam mo yung 3. No? Kailangan alam mo yung 3. No? So, kailangan alam mo yung 3. So, mahirap pa rin. So, kailangan kapang-kapa mo na talaga. Kasi I believe itong ecomap genogram na to, basic pa lang to. Parang kung sa level 10 pa, level 2 pa lang to. Dapat masagutan mo na yan. Itong ecomap genogram, family tree, no? Alam na, SWOT analysis. Gamit yung SWOT analysis in terms of, ito na kasing subject na to, SWOT analysis, ito na kasi yung sa social work administration and supervision. Kasi sa mga agency, ginagamitan yan ng mga ganyan, mga Gantt chart, diba? Yung mga scheduling na yan, scheduling chart, ganun. Okay? Kabisaduhin nyo yun lahat. 20. Negotiating. Oh. Ito na yung mga models, approaches, na nasa libro pa rin ni Mendoza. Okay? Under session mediation, kasi na nag-negotiate ka na nag-negotiate ka. Pag nag-negotiate ka, ibig sabihin yan,
nag-intercede ka. Ng 20B. Later ko na ma-discuss itong iba kasi nilagay ko naman dito. Kabisaduhin nyo to, no? Kabisaduhin nyo itong mga models. These are just foundations. 21 ay OC. Okay? Direct administration. Ito po yung pagbigay ng material aid. Direct po yun. May nasalanta na bagyo. Binigyan mo agad. You provide something. Material aid. Ano yung material aid? Yan yun, di ba? Assistance yan, di ba? Pag mayroong material na bagay, nahahawakan, assistance ka agad yan. Pag counseling, kinounsel lang, ano yan, service lang yan, no? Servisyo. Kasi walang tangible yung nahahawakan, parang ganito ba? Nahahawakan ko yung binigyan kita ng advice, service yan. Binigyan kita ng baso, assistance yan. Example lang ganun, no? Okay, 22. Anong oras? Alauna na pala. Fast track natin to. 22, crisis intervention. Halata naman, no? Pag meron siyang keyword na, ang keyword dito is psychosocial functioning na crisis. Tsaka disequilibrium. Actually, ibig po sabihin talagang disequilibrium, crisis. Actually, if you are going to see the meaning of crisis, posible yung lalabas ay ito, disequilibrium. Okay? So, ganun po yun, no? 23. Ano yun daw yung sa libro to ha? Limited work usually, yung duration ng crisis intervention, 2 or 6 weeks. Okay, book po tayo. 2 or 6 weeks. Another tanong, 24. These are techniques. Okay? Assurance, encouragement, ano yan? Sustaining. Sige lang, kaya mo yan. Sige lang, may pag-asa pa. Ganun ba? 24A. Okay? 25. Direct influence. Warning client. Ikaw, bakit ganyan yung kuan mo? For the purpose of resolution, no? Warning client, wina-warn mo sila, ano yung ganun? Bakit ka absent na absent? Yung meron tayo usapan sa social contract natin. Direct influence yan, no? 25B. 26. Use in extreme situations as threats or attempt suicide. Yung mga mag-suicide, no? Direct intervention ka agad. No, ganun po yun at times. Lumabas po to during our time. Hindi ko makalimutan to. Direct intervention. Hindi na yung, kuha na lang, i-refer na lang kita, patay. Gusto na nga mag-refer mo pa. Patay ka agad. Hindi mo inaksyonan ka agad. Direkta ka na, no? Umaksyon ka na kaagad, no? Baka libing na yung naabutan mo. Kasi nag-suicide note, nanawag sa inyo or hindi mo na intervention diretso, namatayan ka tuloy ng client. Kasalanan mo yan, no? Suicide, pag mga ganyan, huwag diretso na, no? 27. Becomes more integrated. No, reflective discussion. Integrated, sir? Nadi-discuss kayo. Reflect pa. Para siyang, di ba, becomes more integrated. Di ba po, integration, pagkakaisa. So, you reflect, you discuss. You cannot discuss without other person. Kasi para kang baliw, dinidiscussan mo sarili mo. Ganyan, ano to? So, ibig sabihin, parang meron kang kausap, di ba? I-analyze mo lang. Parang meron kang kausap. Okay? 28. Task-centered. Ano yung task-centered, sir? Halata naman, itong task-centered, nakapokus lang kayo sa gagawin yung task. Kasi, meron kayong tinatarget na problem. For example, kung ito yung problema yung problema ng bata sa paaralan, nagkakabagsak-bagsak siya, so
Ang goal mo, specific target mo na problem ay lumaki yung grado niya. So, yung goal mo sa kanya, okay, dapat ka perfect ang attendance, ganun. Ang task mo ha, kay wala kang absent sa loob ng 2 buwan o 1 buwan. O kung meron man, isa lang. So, meron binigyan mo siya ng task, specific problem, hindi siya umabsent. Ganun po yung 28. Okay, let me see your knowledge regarding the laws. No? So, dapat by July. Dapat by July, memorize na muna lahat ng law. Yung pinlash ko kanina. Isang araw lang, memorize mo na yun. Kuan lang naman, yung kuan lang naman, number at saka title. Hindi pa yung mga provisions ng batas. Example, 29. Example, 8371. So, 29B, Indigenous Peoples' Right Act. 7160. Depende na yan sa'yo. So, number lang, title, okay na yan. No, sa SWPP natin, doon na natin pag-usapan yung mga in-depth na mga provisions ng batas. So, sa foundations, title lang, tsaka RA. Okay? So, hopefully, on the week that we'll be having our SWPP, duguan yung mangyayari doon. Kasi we will go deeper sa mga provisions ng batas. Okay? So, kung dito pa lang, wala kang memorize, hindi ka makakasagot. Kasi itong mga type ng question na to, level 2 pa lang to. Level 2. 30. Social Reforms Poverty Alleviation Act. 30A. Okay, so objective lang tayo dito, okay? Run through natin to. 31. Local Government 7160. 31C. Mas wala pa tayo sa mga alam mo ba itong 7260, ang taas-taas nito. Na, kahit pa, binigyan ako ng isang si Kuya Brian Makasukol. He is currently social worker na siya, senior namin. Binigyan niya ako ng printed copy ng 7160 Local Government Code. Oh my goodness. Ang kapal, ganito kakapal. Isang batas lang pala yun. But then later on, tataki natin kung ano lang ba yung lumalabas. Hindi ka naman political science. Hindi naman tayo public ad. Hindi naman tayo law. Pero bakit nandyan siya? So, hihimayin natin ano lang yung lalabas. Okay? Sa SWPP, doon tayo banda. Pero dapat, memorize mo na ano to. Usually, yung mga devolution, ganon, evolution, ganon. 31, 32. Letter D, Women in Nation Building. Ang mga questions so far na lumalabas dito, meron daw case. Itong example, si Mayor daw, hinahire ni Mayor na dapat, ini-encourage ni Mayor na sumali yung mga kababaihan sa politika. Ganon. Sumali yung kababaihan sa advocate. What is the best or the nearest law applicable? Ganun yung mga questions sa board exam. Si Mayor, iniimbitan, sumali kayo mga women. Ano yung pinaka-nearest law applicable? D. Okay, 33. Method engaging client through functional. Ito, it's more about the function of the social welfare, especially the agency na nagbibigay ng social service. Kaya functional approach. Ano ba yung function ng agency? Diyan lang tayo. Kahit pang laki ng problema mo, kung hindi yan function ng agency namin, ay mauuwi yan sa referral. So ito, it's more about the social welfare, what the agency can give. So what the agency can give means what the agency can function. Kasi kung ito lang yung kinikater natin sa agency, kahit pa kaawang-awa ka na, i-referral lang yan papatungo. Okay? 34B. Halata na to, may family na nga, no? 35B. Okay? D. Halata naman. So, from being dysfunctional to functional to good functioning.
So, parang meron dysfunctional, eufunctional, yung sa good functioning, So, nagkaka-develop sa developmental approach. Hindi po yan student perspective. That's the perspective na tinitignan mo ano yung strength, potential ng isang tao, ganun. Resilience is more about bouncing back. Parang nabagyuhan kayo. Next week, uy, okay na. Grabe naman kayo, resilient nyo naman. Ganun. No? May ganun ba, nabagyuhan na, nasira yung bahay. Grabe na talaga, parang naka-bounce back ka kaagad. No? Resilient din, ganun. Okay, yan na naman yung 30. 36. Remedial. Okay? Ito talaga yung meaning ng remedial. Conceive small social system. So, yung small system na to, they help each other get remedy. Okay, so remedial po yan. 37. Interactionist. Okay, so interactionist po para kang, di ba, sa Bisaya pa, no? Paintra ko, bi. Paintra naman. So, pag intra, ano intra? Di ba, parang may kuan butas, papasukin mo ako. So, you are mediating. You interact, no? In interactionist. Okay? The synonymous of this is the mediator rule. Social work. 38. Ano daw yung proseso na nagiging kliyente mo yung tao? Bigyan mo ng intake sheet. Intake po yan. Hindi po survey. Kasi hindi naman talaga necessary na pag survey ka, kliyente mo na yan. Okay? 39. Elite. Sila po yung may mga posisyon na makakatulong sa atin. Core group itong core group, yan yung grupo na binuo mo sa group work. Community leader. Actually, hindi po necessary na pag community leader, nakakatulong dito, position to provide resources. Hindi po lahat ng community leader. Yes, we can use their human resource power, their influence, but it's the elite that have the resources. Sa madaling salita, mga mayayaman, hindi naman necessary. Kasi actually sa social work, human capital is considered as resources. Yan talaga yung pinaka-resources natin, di ba? But dito, the question is all about a person or group that has a position to provide resources. Elite. 40 is advocacy. Yan po yun, mayroon kang pinaglalaban. Ayaw ko yan. Ito yung programa. Advocate ka masyado. May advocacy. 41. Alam mo na to. Ito talaga yun. So, meron ka bang purposive communication na subject? Meron, di ba? Kinlasin yun na to. Latin word na yan. No? 42 is the following elements of communication. Exact. Client. Client. Okay? Hindi ko, actually, tinanggal ko yung medium. Ano yung medium, sir? For example, merong sender. Ako yung sender. So, sinisend ko sa inyo ngayon yung learning sa social work board exam. So, message yan, di ba? So, meron yung medium. Ano yung ginagamit kong medium? Or way to communicate nyo? Internet or social media. Social media ba to? Is it the right term? O, so, ganun, no? So, internet through Google Meet, ganun. Ganun yung medium na ginamit ko, online platform, okay? Kayo yung receiver. Okay. 43, interviewing. Conversation, interview, nag-i-interview ka. Okay? Next. 44, matuguto. Response, attending. Attend, ano yung tinig? Ganun ba? Hindi yung kinakausap mo, nakatalikod. Ikaw talaga, ganyan ka talaga ba? Okay, ganyan ka. You are so attentive. Yun po yung attending.
44, 45, D. So, tingnan. Okay? So, dito naman, communicating and understanding. 45 ay letter D, questioning. Okay? So, respond her message in bold, no? Probing for information. Ano ibig sabihin? Ano ibig mong sabihin? Totoo ba na ganito? So, sa sinabi mo, te, ibig mong sabihin, yung ganun, may mga pag ganyan ka ba? Questioning. Pag may word na probing, di ba yung probing, pag tanong-tanong-tanong yan, you cannot probe without questioning. Okay? Yan yung keyword natin dyan. 46, summarizing. Okay? Sinasummarize mo, kino-condense, di ba? Di ba may word, ano yung word ng dito na keyword natin, be? Tignan mo lang ng keyword class, no? Condense. Di ba? Di ba, i-search mo yung condensing. Di ba, meron tayong tinatawag din na condenser. Para yan sa mga microphone ginagamit. Pag ginanyan mo yung boses mo, parang ginaganyan niya. Kino-condense niya. Ginagawang compact para buo, summarize ba? Okay? Condensing po yung keyword natin sa summarize. 47, restate. Ano yung restating? No, inulit mo. Ay, yung ibig mo sabihin, te, sabi mo ganito. So, parang ganito. Ganito ba? Pinaparaphrase mo siya. Okay? Ito is 48. Silence. Tahimik muna tayo. Ganon. Okay? Am I clear? Baka na magsalita-salita pa ako dito, no? Like naman dyan, like or akala ko nagsalita ko sa hangin. 50 ay 49. May nag-chat sa akin. Sir, can you include social work agency administration supervision? Gusto ko sanang sagutin ng, ma'am, pwede na yan sa SWPP. But then I at some point appreciate the chat. Actually, it's piniim niya ako eh. Piniim ako ni ma'am. Hindi ko nalaman. Kasi ang dami ko kasi na-receive na chat regarding my review programs. But then, ito na yung sinasabi ko. No? This is more about the agency processes na nangyari sa mga agency between leaders and subordinates and employees and employers. So, yan po yung sometimes lumalabas sa social work administration supervision. Okay? So, sinali ko na ano to, 49. Planning. Okay? Ganyan po yun. Clarifying. Pag may word po na structure, di ba? Di ba pag nagpapagawa ka ng bahay, nagpapagawa ka ng structure sa mga architect or foreman or engineer. Ano yung pinapagawa ng structure? Ibig sabihin doon, plano yun ng bahay. Nagpapagawa mo. Ano yung planning yan? 50. Organizing. Okay? Organizing, no? So, yung mga functions ng ito yung sa group 1, ito yung gagawin mo. Sa group 2, ito yung gagawin mo. Okay? Bang, bang, bang. So, ganun po yung pag-organize. Divide mo yung functions. 51I, recruitment, employment I, ito po yung role ng mga agency heads. Staffing. Staff ba? Baka naman iba yung sinagot mo. Pag recruitment, hali kayo dito. Tapos pag naka-recruit na, in-scam yung pera. Di ba? Di ba ganyan yun sa mga OFW na nasangkot sa illegal recruitment. Kaya umuwing luhaan, inutang pa yung pera. So, employment, hindi lang yun, hindi po recruitment yung sagot. Kasi kung recruitment lang, in-invite ka lang na parang scam. Dito yung tanong ay recruitment/employment, ensure efficient service. Ganun po yun. Staffing yung sagot. Okay? Hindi po recruitment lang. Kulang po. But of course, para talaga mabigay yung servisyo, at first, i-recruit mo ng tao. Patatrabahuin mo, may servisyo na.
52 ay directing. So, para kang director. Sa'yo yung final decision sa'yo ng agency. Responsibilidad mo yan. You are the one who execute. Yan talaga yung ginagawa ng mga agency head. So, yung nag-chat sa akin, thank you ma'am, wish granted. No. Siguro, nahirapan siguro si ma'am sa administration. I just set aside my plans regarding the questions to include what she proposed. Then, I appreciate. Ito na po yun, no? Hindi ko nasali dito yung mga types of supervision. Mawalabas yan. Nasa libro yata yan. Anyway, we could include it later. 53 ay coordinating. Alam mo yung coordinating? Kino-connect mo yung mga every staff members. Assignment nila, ano yung responsibility can be coordinate. 54 ay reporting no account. Hindi po broadcasting. No, baka nagkamali ka kaagad. Hindi po tokoan. Sabi nga dito, may recording nangyari, may research statistic, reporting yan. Yung news at broadcasting, nako, sometimes walang nangyayaring research sa stat yan. No? 55. Budget. May sagot na pala. Budgeting yung sagot. B. Okay? B. 56. Feeling of belongingness that exists in the group. Ano yun, sir? Group bond. Okay? Group bond. 56A. 57. Yielding to the majority. So, nakikisama ka. You conform. Conformity. 57. Okay? 58. Sharp disagreement. No? Nag-away kayo dyan. Conflict. Yung struggle, sir, tsaka strive. Ito kasi, meron kasi word na between. So, may dalawang kamay. So, in between, sa gitna. So, dalawa kayo nag-aaway, nagka-clashing. Itong struggle at strive, something, oftentimes, you struggle kahit ikaw lang isa, kahit wala kang kaaway. Ang conflict kasi may kaaway ka, merong in between, kayong dalawa between forces. Nagets nyo? This is logical. Kasi kung struggle lang, kahit wala akong kaaway, nag-struggle ako. Ganun man yun. Get me? Conflict yung sagot. Group cohesiveness. Okay? D. 60. Arrives decision. So, arrives at the decision. Yung sagot niyan, yung grupo na hindi pa nga, nag-brainstorming pa nga eh. So, hindi pa nag-arrive. No. So, decision making yung sagot. So, you arrive at the decision. Unity. Yung unity po, hindi po yun necessary decision. Kasi pwede kayo ma-unite kahit hindi mo naman gusto. Respeto lang ba? Decision making po yun, ganito. 61. Culture. Yan talaga yung meaning. Ways of life. Ano may kaibahan ng beliefs, sir? Values, norms. Matatakil natin yan later. Ano yung kaibahan, okay? 62 na tayo. Beliefs. Talks about the faith, experience, traditions, and so on. 63. Values. Ang kaibahan ang word na kaibahan sa values selection, meron siyang good and right. Ibig sabihin, you evaluate what's good and right. Actually, wala to sa norms, wala to sa beliefs. Wala po yun sa beliefs ng mga words. Keyword yun ha, keyword yung sinasabi ko. So sa 63, meron pong keyword natin dyan, right and good, wrong, or bad values.
Okay? 64. Unwritten rules that guide, written or unwritten, that guide behaviors. Norms. Okay, norms. Ito yung kaibahan nila. Get me? So, beliefs. Beliefs. Faith. No, di ba? Religious belief. Religious values. Religious norms. May ganun po yan. So, yung kaibahan ng belief, more about experiences, traditions. So, sometimes, baka naguluhan kayo ano yung kaibahan ng norm sa folkways sa mores. Pag folkways, para yung pattern, custom, everyday life. Pag folkways, it's more about mores. Pag mores, folkways pa rin siya, pero meron na pong moral. Example, thou shall not steal, thou shall not kill or murder. Meron na po yung moral obligation. Okay? Next. 65 ay capacity. Okay? Capacity. 66. Sagot dito. Tamang sagot ay, ito yung naging sagot, sir. Di ba? So, ang ginawa ko na dito, meron na tayong mga insact. Ko lang. Meron na tayong mga insaktong mga case. Ito case na to. Insaktong mga case ng mga nangyayari sa board exam in terms of ano, principles. Kalimutan ko principles no? Principles. So dito daw, sabi dito, social worker identified a possible employment. So, yung social worker po yung nag-decide, ito yung gawin mo, ito yung trabahuin mo. Wala nang nangyari. So, siya na yung pumili, siya na yung nag-decide para sa client. Kaya ano yung nalaban ng social worker. Kaya kung gusto mo uminom ng tubig, kasi na-UTI ka, pinainom kita ng Coke. Hindi, Coke yung inumin mo. Ginanyan kita. So, I violated the self-determination principle. Okay? Kasi dito, kasi ito yung keyword. The social worker identified the possible employment, made the necessary contact, filed the application. Ang social worker na mismo nag-apply ng trabaho para sa'yo. Tapos na-shock ka na lang, hindi ko man yung gusto. Bakit mo ako in-apply dyan? Di ba ganon? Meron na tayo, di ba? Ang ginawa ko na dito, meron na tayong mga insaktong mga cases. Ano? Applicable na sa board exam. 67. What would you do? She said that the guard in your office gave her your phone number. Ano yung gagawin mo? Tinawagan ka nila ulit. Ano kaya? Instruct the client to see you in the office. Huwag yung tawag-tawag, no? Baka may mabuo dyan na kahit ano. Actually, hindi talaga siya applicable yung ganun. Kung yung office ay malapit lang naman, bakit pa itawag-tawag mo na? May mga times talaga ganun. Inform the client of the result, remind the client not to call at home. Actually, depende naman talaga yan sa agency or division kung saan ka. Kasi kung emergency, pwede kang tawagan. Anytime. But ito yung gagawin mo. Puntahan mo sa office. Okay? Stay. Lang ha.
Individualization, kinopya mo lang yung kuan. Posibleng manganib ka na kokopyahin mo lang. All she has to do is to approach mo si problem in the same light as, hindi po ganun. Hindi mo pwedeng kausapin yung client mo sa similar thing. Okay? Nalabag mo yung individualization. 69. Ano? This will come out in the board exam. Ano daw yung gagawin mo pag binibigyan ka ng mga regalo? Actually, nangyayari po yan eh. Binibigyan ka ng mga regalo, ang gagawin mo? Bawal yan, no? Refuse and explain why. Unethical po yan. Iniiwasan natin dyan yung favoritism. No? 1670. Sagot dito. Ano yung mga, ito talaga no, parang merong minomonopolize yung discussion. Yung gagawin mo, explain with the person and call on to others. No? Hindi yung, sige, gusto mo rin. I feel it in the classroom. Meron talagang mga estudyante na nagmo-monopolize discussion. Hindi ko naman sila pinaprangkan, huwag na, tapos ka na. Sometimes, in-intentional ko tawag yung iba. Kasi nakikita ko yung mata din ng iba, parang nagsiselos. Okay? Ganun po yan. But, just approach it in a polite manner, in a respectful manner. Actually, gusto naman natin yung participation. Principle nga natin yung social work eh. Kaso na oftentimes when it's not regulated, it will be harmful. No, kasi yung iba na mahiyain naman, kailangan lang i-push or kailangan na intentional mong tawagin mo. May mga naghaan sa apply, may iba nga na hindi mo pa tinawag, tumayo na. Confident level talaga, no? 71. Okay. Okay? What would you do? Comfort. Okay, comfort mo siya. No? Hindi yung, umiyak ka na. Balikan ka na lang namin. Reschedule na lang natin. Hindi. Ang layo-layo ng bahay nun. Dumaan ka pa ng 4 na dagat para lang ma-interview yun. Comfort mo, ipagpatuloy mo. Hindi mo trabaho talaga yung pag-comfort. Take note, yung trabaho mo is yung information na makukuha mo sa client mo kasi baka gagawa ng case study o report. Hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo, "Sir, kinumport ko naman, sir." Hindi mo natapos trabaho mo pag ganun. 72 ay non-judgmental po tayo. Okay? Non-judgmental. Huwag po tayo non-judgmental. Baka may problema lang yung tao. No? 73 ay potential strength. Yes. Capability at the guide to solve this problem is in terms of hindi po. Actually, ang hirap po malaman yung coping mechanism. Limitation, hindi. Lalo na, dito yung hinahanap dito is yung positive na sagot. 74. Administrative, di ba sabi ko sa inyo, sinalihan ko na ng mga administrative process. Okay? So, supervision po yan. Okay? Supervision po yan. 75. Ano po yun? Social work practice. Di ba yung number 1 question ko is all about social work practice theory.
Yes. Hindi po. Assessment yun, investigation. It's more about getting information to know something. Tayo talaga to assess and to do something. To intervene. Ganyan talaga yun. Actually, yan talaga yung pinaka-category natin. 26. Religious. Church. Simbahan, di ba? Di ba Muslim nga sa tawag sa mga asylum agency before ng mga sa Spanish ay mga Saint Paul, San Vicente, di ganito. Kasi simbahan talaga, no? 77 ay social work. Halata naman, no? 78. One of the first university in the Philippines. A, Mindanao State University. This is my alma mater. The main campus. Yung pinakasimula, pinakauna talaga. No? This is the university I am now. No? Studying pa rin. No? Walang hanggang pag-aaral si sir nyo. So, 78, UP po yung sagot dito. No, UP talaga yung nauna. Kaya, hindi naman, no? Magagaling talaga yung UP. Magagaling talaga. Yung last 2022, parang siya yung top 1. During our time, 2020, kami yung nag-top 1 yata. Yes, kami yung nag-top on the yung best practicing school. 29 ay A. Actually, social worker, the housing and the squatter relocation are the following except one. Ito yung hindi mo pwedeng gawin. Mahirap na nga, nagre-raise ka pa ng fund. Actually, kung titignan mo to, it's more about CO. Nasali ko lang ha. Ito yung sa nilalabas ko sa CO. No, it's more about sa social planning. Sort of. Malaki. Kasi tatlo kasi yan. Community development, social planning, social action. Dito halata naman, no? Squatter na nga, magre-raise ka pa ng fund dyan. Anong gagawin mo? Susolicit ka? Hindi po. ATI, right to life with security of a person. Human rights talaga to basic human rights. Kasi yung term kasi dito ay abuse. Abuse, ano din yung naabuso? Ito yun mostly. 81. A, ay B. Okay? B. Dito, halata naman, no? A, yan yung meaning ng communication. 83. Actually, ito may yung mga tao sila Petra de Hoya, Jose Pajara Martinez. Lumalabas yan. Lumalabas yung mga taong yan. Ito si Maria Katigbak. Actually, nasasali ko naman to. Siya talaga yung senator. Siya lang yung senator na the only one na lalabas sa board exam. Wala na iba pa. Kasi nakatulong. He authored Aripod 73. Siya talaga yung sulat niyan. 54. Hindi taga-diring. Bakit hindi assessment, sir? Yung sagot. Actually, nasa dalawa lang, A and C. Bakit hindi assessment? Kasi, sabi kasi dito, before magkakambi ng assessment, mag-data gathering ka muna. Sabi dito, confronted for the purpose of making assessment. So, palibhasa, yung sagot dapat, hindi pwedeng assessment. Kasi, ibig sabihin, ano yung gagawin mo before assessment na magkameron ka ng assessment? You get me? O kung hindi yan goal setting, kasi sa planning yan eh. Natake na rin yan. No? So, sa data gathering po, itong identification of the problem belong din sa assessment. Pero ano yung gagawin mo before assessment? So, C yung sagot. 85. B. Ano yung keyword? Different. Differentiated. Ano yung keyword sa individualization? Unique.
unique, differentiated, no, kakaiba, mga ganun ba? 86, assessment. Dito ka na mag-assessment. No, before na assessment, data gathering ka pa, or ano yun, paano yung gagawin technique survey, interview, ganun ba? So dito, ito na talaga, assessment na talaga to. Okay? Thinking about the facts needed to understand, no? E6, 7, purposeful expression. Okay? 88, di naman to mahirap. There's no need for prior explanation kasi basic. 88 is freely decide. Tinuturuan ka mag-decide ka. I evaluate it kung feasible ba. 89, B. Ano yung ibig sabihin? Privacy. Halata naman, no? Sa information. Ano yung keyword? Privacy at saka information of identity. 90. Self-aware. Okay? Self-conscious. So ano yung synonymous ng self-awareness? Self-consciousness. B. 91. C. Socialization. Okay? 92. To remain. Group cohesiveness. Lumabas na to last kanina, kaso iba lang yung pagkagawa ng question ngayon. But still group cohesiveness. 93. B. Okay, intervention. Yes. Apply ka na kasi mag-a-apply ka na ng pinagplanuhan mo. 94. Confrontation. So reassurance, lumabas yun kanina, di ba? Yung reassurance. Iba't encouragement, reassurance, manipulation, actually, positive po yung manipulation sa atin. Hindi po yan negative, okay? Conflict, lumabas na rin. 95. Psychological support. 96. Andragogy. Hindi po yung kasali sa skills. 97 ay process. Ano yung keyword pag processor? Merong dynamic. Di ba parang dynamo? Kung meron kang dynamo, parang umiikot yung dynamo. Yan din yung proseso. Umiikot. 98. Legal. So, inulit ko class kasi dapat mo tong sabi nga ni ma'am kanina, lumabas siya. Sino yung nagsabi? What if, sir, hindi siya ready mag-share ng problem? Depende. Depends, but still, you need to uphold the principles of social work. Okay, 99. Ulitin ko kasi gusto ko pa-emphasize to. Lalabas talaga to. So, meron na tayong witness, testigo, na lumabas talaga to. 99 ay, this is the values of DSWD. Lahat ng mga agency processes, laws, foundation, DSWD lalabas yan. 100, ikaw to. Ang sagot dito ay ikaw yan. Magiging ikaw yan. You get me? Ikaw na yung magiging next na social worker. Okay? Declaration tayo. Magiging RSW ako this year. Get me? Declare mo yan. Sabihin mo yung sarili mo ngayon, magiging RSW ako this year. 3 times. Magiging RSW ako this year. Magiging RSW ako this year. Magiging RSW ako this year. Period. It will be done. Hindi ko na binibigyan hindi ko na bibigyan yung sarili ko ng other option. I will win this. Okay? Grabe yung mga survivors natin, no? So, okay, inabutan tayo ng kapit na 2:00. But thank you everyone. We learned something. Okay, good morning. Isipin mo, good morning, hindi pa tayo nakatulog. No? So, picture tayo.
I'll just end the recording. Okay?